the weather. Kasi umabot po ng 45.1 yung temperature doon. So inom lang po ng water every time. Nakabalik na sa bansa kagabi ang 89 na miyembro ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent na ipinadala ng pamahalaan sa Myanmar upang tumulong sa isinasagawang search, rescue and retrieval operation at magbigay ng tulong medikal sa mga biktima ng magnitude 7.7 na lindol na tumama sa bansa noong March 28. Ibinahagi nila ang kanilang naging karanasan kung saan pangunahing naging hamon sa kanila ang klima na mas mainit pa kaysa dito sa bansa. Gayon din ang language barrier o wika para makapagtrabaho sila ng maayos. Pero hindi ito lubusang naging hadlang sa tulong ng ating mga kababayan. Communication, kasi magkaiba po yung language namin. But we were given interpreters ng OCD. And then during dun po sa operation namin sa Pianmina, may mga nag-volunteer po mga student and Filipino teachers na nagtumulong po sa amin para maka-communicate po kami ng mabuti sa mga pasyente. Umabot sa 1,046 ang pasyenteng natulungan ng medical team. Pero karamihan ay mga minimal na lamang ang kanilang natamong pinsala sa lindol gaya ng maliliit na sugat. Pero sabi ni Dr. Losada, hanggang ngayon ay natatakot pa rin sa lindol ang mga tao doon. Kaya marami ang natutulog pa sa labas ng kanilang bahay. Bukod sa PEMAT at Interagency Contingent, nagpadala din ang pamahalaan ng team para sa psychosocial support para tulungan ang mga Pilipino doon na nagkakaroon ng psychosocial problem. Kahapon nagpadala din tayo ng 4 na team for psychosocial support. Sa Yangon naman sila. Sa Yangon sila assigned. Ang mission naman nila to help yung mga Filipinos na suffering from psychosocial problems because of the effect ng earthquake. So, support naman natin yon. I think yung embassy sa Yangon ang tumutulong sa kanila. Anim na personnel ng psychosocial galing sa aming National Center for Mental Health. Kagabi, personal na sinalubong ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Department of Health Secretary Teodoro Herbosa ang grupo. Sa mensahe ni Teodoro, nagpasalamat ito sa ligtas na pag-uwi sa bansa ng grupo at sa pagpapamalas nila ng hindi pagiging makasarili sa kanilang walang alinlangang pagtulong sa mga nasalanta ng lindol sa Myanmar. So sa ngalan ng ating Pangulo at ang sambayanan, kami po'y nagpapasalamat unang-una sa Panginoon na inuwi niya kayong ligtas sa kapahamakan. Pangalawa, na naipamalas po ninyo ang espiritu ng Pilipino na tumutulong sa kapwa at tumutulong lalong-lalo na sa panahon ng pangangailangan. Sa muling pag-deploy ng pamahalaan ng rescue group at medical team sa bansang tinamaan ng kalamidad, nagpapakita ito na kahit ang bansa ay madalas tamaan ng kalamidad, ay handa pa rin ang Pinoy na tumulong sa iba sa oras ng kagipitan. Sabi ni Secretary Teodoro, magsasagawa pa sila ng debriefing sa mga contingent upang mapaigi pa ang kanilang mga ginagawang responde sa mga ganitong kalamidad. The consensus was, all things being equal, mas marami pa sanang nagawa, no? Kaya magdi-debrief kami kung papaanong natin may pipino ang mga procedures natin kasi maagap naman ang pag-responde natin at marami nga natulungan ng ating, lalo na ating mga doktor, no? However, magdi-debrief kami ng todo sa area-specific debriefing sa mga hamon na hinarap nila at kung paano namin matutugunan. Sa ngayon, binabalidate pa ang pagkakakilanlan ng mga Pilipinong nasawi sa lindol. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.